Anong mensahe ang kailangan nyong malaman ngayon o within 1 week from now? Ano to? So, magiging somewhat lazy yung iba sa inyo within 1 week from now. O kung hindi kayo to, ay someone na katrabaho niya. Kasi more like sa trabaho to. So, may katrabaho kayo, magiging ganito. Lazy. Na parang madidisappoint kayo. O impatient sa kanila. Kasi tagal na matapos yung work niya, task. O sabihin natin may hinihiram ka sa kanya, ang tagal niya gamitin. Ewan ko, parang procrastination yung dating. So expect natin within 1 week from now, may ganyan. May someone na magiging ganyan, either kayo to o someone na kakilala ninyo sa work. Okay, sa work lang to. Pero kung wala kang ka-workmate, hindi para sa ito. Kasi may iba na freelancer, entrepreneur, o alam mo yun, nagwo-work alone. Tulad ko, wala man akong ka-workmate. So, hindi siya applicable sa akin, di ba? So, ganun. Applicable lang yung sinabi ko sa trabaho, sa company, o kung saan man yan, na parang empleyado. Pero kung boss ka, di ba? Hindi tatama sa iyo yung reading. So, kunin nyo lang info na sa tingin nyo para sa inyo at ano naman to. Well, nakita naman natin unhappy family. Babae. Parang feeling trap siya dito. Pero iniisip ko for what reason. Parang balisa siya dito. Ayun o. Paralyzed by fear, terror, anxiety. Iniisip ko bakit. Pero babae lumabas. Babae siguro yung affected dito o victim. Pero more like kapamilya. Sabihin natin ikaw to at ang magiging parang kaaway mo ay mother mo o kapatid mo na may anak na, lola, o kapitbahay. O baka ikaw to kung may anak ka na. So, victim mukhang babae pero ewan ko ano bang reason. Paranoid. Sad daw. Paranoid victim. So, parang ito rin yun. Verbal abuse siguro. So, pag sinabi mong verbal abuse, may masasakit na sinabi o niloko. Niloko pero tingnan natin. Diba? Oo, pwedeng
kung hindi ito verbal abuse na may masakit na sinabi sa kanya o ginagaslight siya, ay pwedeng deception. So, yung deception, kanina inisip ko, baka pera. Sa pera. Hindi. Kung deception, literal na may manloloko, player kasi to flirt. Ayun nga flirt. So, yung partner niya flirt. So, victim babae. Okay? So, yun ang cause ng unhappiness. So, lalo na siguro kung ikaw ay babae. Kasi babae nga victim dito. Ewan ko kung nangyayari na ba to. Mangyayari pala. Pero ganyan. Nako. Bakit na lumabas dito? Pero ito lang yung magkarugtong. Tong second at third spread. Na yun nga. Tingin ko yung heartbreak dito, betrayal, ay nanggaling dito sa flirtationship. O sabihin natin, abuse nga. May verbally abusive partner dito. Victim ay babae. So, lalaki yung abusive. Pero verbally. Okay, verbally. Hindi siya physically. So, yun. May stress dito. Mabe-betray. Kakaroon ng heartbreak. Separation na rin siguro to. Pero may guilt dito. Guilt, regret. So, who knows? Baka mag-regret din siya. Yung manluloko sa iyo. Pero kung lalaki ka, hindi applicable sa ito. Okay? Kung lalaki ka. Kasi nga, yung babae ay victim. Baka ikaw yon. Ikaw yung magpa-flirt. Who knows? Pero kung lalaki ka. Okay? Pero hindi naman lahat ay tatamaan ng reading na to. Kasi pwede rin tumama to sa ka-workmate nyo, friend, o kung sino man yan na parang kakilala ninyo. Regretfully refusing offers, missed opportunities, pushy, demanding, bully, So, yung nambubully, pwede rin dito yun, sa verbal abuse, bullying, gaslighting. So, sino nakakaramdam ng ganito? Demanding daw. Ito na. Ang dating kasi, yung nagloko, ibe-brainwash niya yung partner niya. Okay? Ngayon, yung partner niya, ayaw na makipagbalikan. So, nagtuloy yung reading natin mula second, third, fourth spread. Ayaw na niya makipagbalikan. Tapos, sinisisi niya pa nung nagloko, yung partner niyang babae. Na kaya lang daw siya nagloko ay masyado daw demanding yung babae. Overbearing, self-righteous, busybody, o pushy, o masyadong mapambuli. Parang alam mo yung ka-victim. Siya na yung nang abuse, pero ang dating siya yung nagpapanggap na victim para i-rationalize yung kanyang wrongdoings. OMG. So, ganyan. So, again, kung dito tumama sa inyo, ay pwedeng sa kakilala ninyo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.